Sa ngalan sa Mahain, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang pinakiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaus sa kanimo. Mga igsuon aron kita mahimong andam sa pagsaulog dining santos nga misa. Ato karong hinulsulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot. Sa nahuna, sa pulong, sa buhat. Kung sula pagbuhat sa kinanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Musa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan, ug pasayloon sa tong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadahit sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos na itumay, Diyos sa mga magkagagaw sa tanan. Nagasimba Ginoong Hesukristo, utungan at samahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawang tagsasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw ang nagaling sa kusamahan, dawatan ang pag-amuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang sa Diyos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing malangnon, O Hesukristo. Upahan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, sa mong amahan, tanawa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod na kagawasan. Ug dad-a kami nga nasa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhig hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, manglingkod. Kinutlog ikan sa basahon sa kaalam ni Solomon.
Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios? Ang tawhanong pangatarungan dili igo alang niining mga buhata. Ug ang among mga filosofiya malagmit magpahisalaag kanamo kay ang among mga lawas nga mamatay nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta ug dili mulungtad. Usa sa mabugat nga palasunon sa una-una. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langitnon. Walay bisan kinsa nga makahibalo sa imong kabubuton gawas kon imo una siyang hatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaang espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta nahimutang sa matarong nga dalan ug nakakaton unsa ang makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Gipabalik mo ang taong ngadto sa apo. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay usa ka libo katuig diha sa imong atubangan ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadtong milabay na uingon og usa ka pagpantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Gitapos mo sila diha sa ilang pagkahikatulo. Sa sunod nga buntag sama sila sa mabilhano balili. Nga sa kaadlawon mo gitib pag-usab apan pagkagabi. Malaya o malara. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw aron makabot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na, O Ginoo, kanusa pa kaluy ang imong mga sulog. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Sa pagkabuntag puna kami sa imong galoy, aron mo singgit kami sa kasadya o kalipay sa tanang namong mga adlaw. Ang may gugmaong pag-amuma sa Ginoo, nga atong Diyos maatunta magpalampo sa buhat sa atong mga kamot sa alangka nato. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya dire aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako,
Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo og dili nagayod mubulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundi minahal ng igsoon diha kang Kristo. Gimahal ko siya og labi pa siyang mahalon mo ingon nga ulipon og igsoon diha sa Ginoo. Kung kaila mo ako nga imong katabang, dawata siya. Samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog, manindog. Pangitaang hingayat sa Diyos, bugang iyang payo. Bugang tanan igahatag kanimo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw o ginino. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus. Umilingi siya ug mingon kanila, kinsa kadtong moari kanako og dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak, ug mga igsuon, ingod man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa ka ninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini. Ug iyang bana-banaon pila ang magasto. Aron pagsuta kun maigo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun dili niya kini buhaton, dili mahuman ang tore. Tapos niya ikapahimutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangputan, may ay unya kaniya. Ubingon sila kining tawhana matumpag nagpatugag tukod og tore. Apan dili di ay makahuman niini. Kun ang usa ka hari nga may napulo kalibo ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kawhaan kalibo ka sundalo. Iya unang tun-an og hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari. Samtang atua pa sila sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan, niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Palihog, manglingkod. So maayong palis na tanan. So ngayong araw na ito, ang highlight ni Kristo sa Ebanghelyo, marami. No? Pero kung i-summarize natin ito, it is all about renunciation. Renunciation of relationship sa ating pamilya. Pangalawa, renunciation of our possessions. Pangatlo is renunciation of the self. Pero yung unang renunciation about relationships, nahumili ako na sa first mass ko. No? Sa second mass ko, nahumili ako na din yung second renunciation about renunciation of our possessions. Itong pangatlo, dito tayo mag-focus, ha? Renunciation of the self or self-denial. Dahil maraming mga punto si Kristo dito. No? May isang tao na nagtayo ng tore, pero hindi natapos. Parang ghost project. No? Biblical pala yun, no? Mga flood control. Biblical pala yun, hindi natapos, no? So pangatlong, three criterion. The first is the renunciation of relationships. Pangalawa is renunciation of material possessions. Pangatlo is renunciation of the self or self-denial or emptying the self, kenosis. So dito tayo mag-focus sa pangatlo na tayo, no? So kung gusto nyong mapakinggan yung una at pangalawa, nandun sa live. Nilaabot tayo ng 3 oras. So ngayon,
punta tayo sa renunciation of ourselves. Dahil isa yan eh. Bakit kaya i-renounce natin? Bakit? Isa yun sa mga requirements ni Kristo kung susundan natin siya, kung susunod tayo sa Kanya. Bakit? Kung mag-renounce tayo, meaning, it is our real identity. Kung hindi ka mag-renounce, it is not your identity. When we renounce, we recognize that we are nothing. Marami na tayong things, di ba? Oh. Sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, sabi niya, self-denial is not the destruction of the self. Ano? Self-denial is not the destruction of the self, but the path to discovering our true self in God. No? So when we renounce everything, it is rediscovering our true essence, our true meaning, our true significance, ang tunay na tayo. No? So yan ang sabi ni Saint Bernard of Clairvaux. Kung hindi natin i-deny yung sarili natin, no, we create chaos. We create anxiety, more anxiety, confusion. When we renounce ourselves, sabi sa ating Catechism of the Catholic Church, punta muna tayo sa Catechism of the Catholic Church. Self-renouncement or self-denial, true conversion involves self-denial. Interior repentance is a radical reorientation of our whole life, a return, take note ha, a return. Ang pagbabalik. A return to God with all our heart, an end of sin, and turning away from evil with repugnance toward the evil actions we have committed. Repugnance. At the same time, it entails the desire and resolution to change one's life with hope in God's mercy and trust in the help of the grace of God. So ngayon, ang self-denial pala is a return to our origin. Kung ano yung tunay natin na kahulugan. Sino tayo? No. So makilala natin ang sarili natin by denying ourselves. Renunciation of self means saying no to sin and selfishness. Kaya nga may sacrament of confession tayo. So salamat tayo, bisita natin si Father Johnson Galaura kaninang umaga. Nagbigay sa inyong confession dahil it is a self-denial. When you confess all your sins, no? Alam nyo, yung isang lalaki lumapit sa akin after confessing his sins, all his sins, sabi niya sa akin, Father, ang gaan-gaan ng feeling. Ang gaan-gaan ng loob ko, Father. Kaya nga, sino yung ninapitan mo? Yung pari. Ano yung kahulugan ng pari? Sacrament of Holy Order. Sa holy orders, when we go to the priest, our life will be put into order. Amen? Bakit magulo yung isipan mo? You never recognize the beauty of the sacrament of holy orders. Ngayong hapon, meron din tayong bisitang pari for sacrament of confession. Si Father Will Tumangday, mga 2:30 siguro, hanggang makakonfess kayo lahat. No? Kung merong hindi makakonfess, mapilitin akong uupo dito. Para makakonfess talaga kayo. Walang rason na hindi kayo makakumpisal, di ba? Dahil, sabi ng catechism natin, with the hope in God's mercy and trust, in the help of His grace. Di ba? Bakit nalilito ka? You never receive the grace of God. Saan natin makukuha yung grasya? Sa sacrament of confession. Bakit hindi magaan yung... bakit gubot imong nahuna? Magulo yung isipan mo. Because you never receive the grace of God. Or, hindi mo kinoconfess lahat ng mga kasalanan mo. Hindi. Yung self-denial, lahat. Minsan ay, 5 itong kasalanan ko, nahihiya ko sa 3. Ito na lang 2. Hindi yung self-denial. No? Lahat. Bakit? May, seal of confession. May seal of confession. Lahat ng kinoconfess ninyo ng mga kasalanan, hindi yan ipagkalat ng pari.
Dahil may seal of confession. Kahit kilala mo pa yung paring iyan, hindi pwede. Mabigat yung parusa sa pare. Kukunin yung faculty niya. At ang makapatawad lang kapag i-violate niya yung seal of confession, ang Santo Papa. Ganyan kabanal yung pag-confess ninyo sa mga kasalanan natin. Amen? So confident na kayo. Bakit kaya may seal of confession? Dahil hindi gusto ang Diyos na ipahiya ka sa malaki mong kasalanan. Wow! Amen? So, ngayong alas 2 media, alas 3, pupunta si Father Ruel. Nag-request talaga, special request talaga ako sa mga pari sa katedral. Dahil puno-puno yung mga, sa bikaryato natin, mga pari sa Sunday. So, dalawang pari natin ngayon. Kaninang umaga, si Father Johnson. So, ngayong afternoon, si Father Ruel Tubanday. So, ang totoo na dininay mo yung sarili mo, lahat ng kasalanan mo, i-confess mo sa pari. And then, you obtain inner peace. Authentic peace. Not superficial peace, but the peace coming from the King of Peace. Amen? Ilang taon na ka, walang kumpisal. Sumagot sa mutaon na, Father. No? Daghanatang mutaonan ni no. So, renunciation of self means saying no to sin and selfishness. Putting God's will before our own. Following His will. So, dapat tanungin natin yung sarili natin, ano yung kaloob ng Diyos ko sa araw na ito? Consult God every decision. Even it is a small decision or a great decision, consult God. Don't follow your negative thoughts. Don't follow your negative emotion. Consult God. Amen? It is self-denial. Ano pa? Letting go of pride. Letting go of control. Gusto natin i-dominate yung mga tao eh. Gusto natin i-dominate yung mga anak mo. Gusto ninyong i-control yung asawa mo. Gusto ninyong i-control yung buong pamilya mo. Letting go of pride. Control and desire for power and comfort. Ano pa yung self-denial? Accepting suffering. Thank you, Lord. Stage 4 cancer ako ngayon. Accepting suffering. Accept your suffering. Don't complain with your suffering. Ang laki ng, Father, problema ko ngayon. Nabudol ako, Father. Ang laki ng pera kong nawala, Father. Anong gawin natin? Accepting suffering. Sacrifice with love. Offer everything to the Lord. Si Ate Christy nag-share sa atin kahapon, no? For 3 years po. 10 legions, 20 high ranks of demons sa katawan niya. Sa kawan ng Diyos, for 3 years nag-suffer siya. Ngayon, completely liberated na po. Amen. Abangan nyo yung part 3. Alam nyo, may kasintahan siyang hindi natin makikita. Sa panaginip niya. Nanguyab sa iyaha. Binigyan siya ng bulaklak. Paggising niya, may bulaklak talaga. Tignan niyo yung storya sa kanyang buhay, love life niya. No? Part 1 pa kami. Tingnan niyo yung part 2 sa sunod na linggo. Ha? No? Siya mismo nag-share niya. No? At nakasal pa sila sa panaginip niya. No? So, accepting suffering is a self-denial. No? Ipag-aalay mo sa Panginoon lahat ng mga problema natin, mga challenges natin, mga difficulties natin na hinaharap natin. Accepting all. It is a self-denial. No? Living in humility, obedience, and detachment. Sabi ni Saint Therese of Avila, the important thing is not to think more. Marami tayong mga plano eh. Ang ganda ng mga plano natin. Puro lang plano. Kaya nga nag-ghost project yung mga project natin eh. Ang ganda ng plano. Pag-check na, wala pala. Sabi ni Saint Therese of Avila, the important thing is not to think more. Di ba marami sa atin? Ang ganda ng plano. Yung mga
classmate ko, mas mabuti pang hindi tayo magplano, matuloy pa. Kung magplano tayong mag-gathering, hindi matuloy. The important thing is not to think much, but to love much. To increase your love to God every day. Amen? To increase your love to your family members every day. It is a self-denial. And to give up your own will for God's will. Yan po, isa sa mga maganda na ating ilagay sa ating puso. Itong magandang sayings ni Saint Teresa of Avila. At sabi ni Kristo, if anyone would come after me, let him deny himself. Take up his cross daily. Ano? Daily. Yati ra daily day, Lord. Kaya ko weekly. Di monthly, Lord. Dili po every semester lang. Dili ba? Di po yearly. So, usbuli na itong Bible. Daily man. Meaning to say, every day, let us deny our ego, deny our pride, deny our self. Whoever loses his life for my sake will save it. Yung mga martir, di ba? Inaalay nilang buhay sa Panginoon. Jesus teaches that to follow Him, we must deny ourselves not in hatred of our being. Hindi natin atin ng kapuutan yung sarili natin. Hindi yun ang punto. Hindi natin i-hate yung sarili natin. Mag-self-harm ka na. Ipakog na mo yung man na gumisa kay deny yourself, ha? Deny myself, ha? Pati yun. Di na mao, ha? Bantay mo. Hating the self. Di na mao. No. But, anong kalugan ng denying ourselves? Surrendering our ego, surrendering our pride, surrendering our self-will to God. Lahat. So, sino yung pinaka-model natin? Pasensya na kayo, hindi na ako magkatikais ngayon. Ang ganda ng Ebanghelyo eh. No? So, sino ang modelo natin sa self-denial? Walang iba, itong Panginoon natin. No? Anong sabi dito sa Philippians chapter... sabi ni St. John of the Cross, come to possess all. Kung gusto mong ma-possess mo lahat, to come to possess all, desire the possession of nothing. May pari na nawalan siya ng dollar. Pumunta rito, Father Darwin, may prayer ka ba na masauli yung dollar ko? Sinong nagnakaw ng dollar mo, Father? Yung altar boy ko. Sabi niya, may prayer ba, Father, na mabalik ko yung dollar ko? Sabi ko, ibigay mo na yun. Anong sabi ni St. John of the Cross? To come to possess all, desire the possession of nothing. Kung mamula mong sasakyan mo, okay lang. I am coming from nothing. Like yung renunciation natin, meaning, we are nothing. We are nothing. And then dahil sa mga bagay na ating pinuposes, maging malungkot ka na. No? Katulad ng pari na nanakawan ng dollar. Sino yung pari na yon? Si Father LL. Huwag niyong ipagsabihan. Atin natin lang yun, no? Ibigay mo lang yung sa altar boy mo. At disiplina mo yung altar boy mo. So ngayon, minsan we are slave by our possession. Grabe yung lungkot natin dahil nawalan tayo ng pera, nawalan tayo ng self-denial. No? At sabi ni San Pablo, ito po, siya po yung model natin, si Kristo. Philippians chapter 2, verses 6 to 7. Though he was in a form of God, he did not count equally with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, emptied himself.
Sa Greek nito, kenosis. Anong kahulugan nito? To make oneself nothing. To make oneself nothing. Ready na kayo? Ano yung emptying the self? To make oneself nothing. Ano pa? To pour oneself out. To let go of privileges and status. Yan ang kahulugan ng kenosis. Emptying the self. Minsan, mawawala na tayo dahil sa nawala yung pera natin. Sabihin mo, okay lang. Kung nawala, hindi yun sa akin. Emptying the self. No? At anong sabi ng unang pagbasa natin? Ano yung unang pagbasa natin? Sabi ni Solomon. Sabi ni Solomon, ito yung sabi ni Solomon. No? For the deliberations of mortals are timid and unsure our plan. Unsure are our plans. For the corruptible body burdens the soul, and the earthen shelter weighs down the mind that has many concerns. Grabe, no? Yung ating accumulation ng mga bagay, yun ang rason na wala tayong kapayapaan sa ating puso at isipan. Anong solution? Like Jesus emptying ourselves. Ano yung emptying ourselves? Sabi ni San Pablo, ang kahulugan na sinabi ni San Pablo, emptying the self or kenosis to make oneself nothing. Wow. Itong ebanghilyong ito, ang ganda, no? Look at Jesus, no? Emptying himself of divine glory. Pwede naman siya i-enthrone bilang hari, but he emptied himself. To take a human nature, di ba? He is God, but he embraced our humanity, emptying himself. To live in humility and obedience, even to death on the cross. Di ba? Yung pagkamatay ni Kristo sa very public humiliation. Yun. Sabi ng iba, walang damit si Kristo sa cross. Pumunta kami sa Saragossa, yung Basilica sa Our Lady of the Holy Family. May picture doon. Nakita talaga yung lahat ni Kristo. No? It is a public humiliation. Grabe. Pinahiya siya sa public. Tayo, libakon lang kamay. Di nata mahimutang, di nata katog, manimahos juda. Look at Jesus. Grabe yung public humiliation. Suway ko nung maghubo ka, maglakaw-lakaw ron. Huna-una lang, di ba masuwayan, no? Huna-una ako nung maglakaw ka karon. Deliverance minister ka. Kasi may maunag... Nawa dyan, sapot. Si Bert Leo na. Oy, mudagan Diyos nanay. Dili palayo pa doon. Kumidyara na yan. So, ikonos, padadarwin naghubo, nagmisa. It is a public humiliation. It is emptying himself before the ordinary creatures. Atong pakpakan ng Ginoo. Unyaw, nawa na ka. Tungod lang sa gamayng storya, pagka-cute sa imong problema. Uy, mga cute toon. Look at Jesus. Kenosis. Una-una ako nung maghubo ko diri. Wawa ka, no? Muna, si Kristo, muna. Nga, dili lang gihubuan siya. Di pa naman tamasan pa jud, gayagaan pa jud. The more you contemplate the life of Jesus, makaingon ka, kini akong pagkapari, kini pagka ako exorcist, cute kaayo. Mo nang makasabot ko sa ingon ni Saint John of the Cross, Lord, dugangi pa. Kung kini akong problema, Lord, gamay pa, dugangi pa. Nakita? Si tag-ari dere, Lord, kano sa amin mo human ko problema, Lord? Kano sa amin akong problema, Lord, makatapos, Lord? Kano sa amin ma-impas ning akong utang, Lord? At inoon dali. Ato nang usbon ng peron, no? Lord, dugangin pa. Di ba? Kung contemplate sa suffering ni Kristo, it's about self-emptying. No? Self-denial. To renounce our pride, to renounce our will, to renounce everything. Last point. Okay pa mo na? No. Wanang ningon si Kristo,
Sa Matthew chapter 20 verse 28, I came not to be served, but to serve and to give my life for the people. Grabe, no? Yung alam na, gisulti na niya kinunhan, pero yan yung gibuhat. So self-emptying is not to cling to status, but to humble himself for our salvation. So, maganda itong reminder ni Kristo sa akin bilang isang pari that we are nothing. Self-denial is to recognize that we are nothing. Di ba? Doon ay musaway rin mo, wala sa kailan ako, mapari ko. Yung anak ako niya. Huwag na magmintang sa Kristo. Diyos yan. Di ba? Grabe eh. Grabe dyan ang atong Ginoo. Unang, the best model is Jesus Christ. Atong pakpakan ang atong Ginoo. Munang kadang inyong mga sakit ron, ngulngul sa tuhod, ngulngul sa... Dugang pa. Dapat akong lubot. Dapat akong sangpot, Lord. Dugangi pa niya akong rayuma, Lord. No? Ganyan akong diabetes, Lord. Dugangi pa! Gunaw na, bita kong masakit ko. Di na kumutik surog tamban. Parang di maayo ba? Ikaw, Nay, no? Wa pa may sakit si Nanay? No? Ano? Nasakit pa tuhod ni Manay? Duha ka ba? Duha dyan? Praise the Lord, no? Iapil rin ubos. Di ba? Ang atong mga pag-antos o atong mga suffering, i-accept na to na, and it is self-denial. Kung di ka mo deny si mong kagalingan, niyon si Kristo, dili ka angay, tawgon, nga akong tinunan. Malihog manindog, apilaw na nga tug, pukawan ninyo, no? Dungan kita sa pag-ingon, nagatuo kami sa usa ka Dios, sa amahan, magkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, ginaksamahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod sa Dios gikan sa Dios nga matuod, ginak dili binuhat. Usa ka kinaya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa tong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sila lang sa Espiritu Santo, nahimo siya ng lawas si Kari Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay og gilubong. Sa tulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Ni sa kasa sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalig sa may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya, misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa maminatay ug sa kinabuhi sa maabot niya kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan, nag-ampo kita ngadto kang Kristo nga atong Ginoo. Na kita mahimong tinunan nga matinud-anon ug masinugtanon kaniya. Ingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alam kanila nga adunay kaakuhan sa pag-alagad sa simbahan ug sa kalibutan. Ang Espiritu sa Dios mao ang mudanag kanila ug maghatag kanila kadasig. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga kinasing-kasing nangita sa Dios kadtong buot makakaplag sa kabubuton sa Dios kun unsay angay nilang buhaton nga ang Ginoo maghatag kanila kahayag ug kaalam. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban sa atong labing talahurong obispo Alberto, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahadong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubilehyo, sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga manggitngit nga kasinatian ug maglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga madawat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na, mag-ampo kita.
Ginoo dungga ang among pag-ampo. Kini among ipangayo kanimo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo. Dawato nunta sa Dios nga magagahom sa tanan. Dawato sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa kapustanan sa simbahan. O Diyos, sa kalinaw, ang gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo. O nga magkayusa namo kanimo. Kaya mong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo minaaki ninyo, Madausap kini. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay mataran. Santos kamahayan, Diyos katudhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod na magpasalamat kami kanimo kadunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat na pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nga nanian ang himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat. Harianon niya mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Aron amo isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nga sa matahom mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Luang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana, Hosana sa Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Palihog man lumon. Santos gad ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa. Aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pangan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tidun-an ug bingon. Tiwata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ako lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag din ini ngadto sa iyang mga tidun-an nagmingon. Dawata kini. Ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kanimo amahayan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip kangayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Hesukristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang mangpit kami sa gugma o ba nilayo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa mga pari. Hinumdum yung sabag among mga igsuon niya nagamatay. Wala umon niya mabanhaw sila. Huwag tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo ang kaming angyayan nga makaambit sa kalawintunhay o ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios sa iyang kapika si San Jose. Uban sa mga apostoles ug sa mga santos, ginagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon mag-ampo kita sa itong amahan na itong gamiton ng mga pulong nga gitudlo ka nato ni Kristo. Daygon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, isayuta maingon sa langit. Kanan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Og pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Kami itugyan sa panay, pinunuan, luwasan kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kadunay sa sala. Umalayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kay mo man ang harian, ang gahom ug ang himaya, hahangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagyun ka sa mga apostolas, ang kalinaw ipilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawan mo mga sala, kundi lang pagsalig si mong simbahan. Ug sibo si mong kabubuton na tagi kami, si mong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kadinyo. Manasab kanimo. Karon nato'y pakita ang timaan sa ito panaginig sunay panagdait. Peace. Peace be with you. Peace. Kordero sa Diyos na nagawat ka sa mga kasalanan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos, maluoy ka. Kordero sa Diyos na nagawat ka sa mga kasalanan sa maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos, maluoy ka. Kordero sa Diyos na nagawat ka sa mga kasalanan sa ihatag mo kanamo ang iyong kalinaw. Palihog man luhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bilan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Sa imong mga grasya, sa imong mga gasa, sa imong dakong ugma, sa Diyos Lord nga mamuma. Sa imong nga pasaylo, sa imong nga kaayo, sa buhi nga pagtuo, pagkalan ng Kristo. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo nga pagaday mo. Sa among kinabuhi, sa iyong bahagi, ug pinaagilipan, ug
sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kagapagaday mo. Sa among kalahukan, sa among kalampusan, sa among kalisdanan, ikaw ang nalawanan. Sa langit o sa yuta, sa hangin, sa himaya, sa among nga kalipay, isilid kanunay. Amo kang pasalamatan, amo kang napasinungan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang napagaday ko. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug ang imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, nagpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kangturan. Kini among gipangayo pilagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Balik balingkod alang sa pasalamat ato pasalamatan ang Ginoo nga miuban nato karon nato siyang gaas pasipang pakpak. Ang amahan ng anak ug ang Espiritu Santo ug ugmang adlaw birthday ni Mama Mary. Tunggaan sa pasipang pakpak atong birthday girl. Og kining pasalamat pud ta sa atong choir, St. Michael's Choir atong gaan sa pasipang pakpak. Og salamat sa inyong pagbisita sa atong office sa St. Michael atong dasigon ang tanan nga ni adinhi masakiton og dili giyawaan og dili atong gaan sa masipang pakpak ang tanan. Karong adlaw nakadawat ko og kining ang atong utang sa materyales niabot dag 1.6 no. Pero na nisud nato ron 300,000. So, mo-withdraw po tayo ibayad, no? So, ako lang mong ipaybaw na pwede mo mahatag 10 pesos, 20. Parang mahinay-hinay na. Sunod, ato na po ng, in God's time, yan ang plano. Ato lang sundon. So, 1.6 sa kugun commercial na to. Yan na inisud sa itong, palihog kong tanaw in town sa St. Michael Exorcism Center page. Yan natin page ito, tuwa dito ang mga, kadang nagpadana to sa online, makita ninyo dito, total na to, kayo ay mga ngan. Kana mga e-link, transfer, na gitotal na to. Ito mga mga ngan. So, mag-present lang po mi dito sa among mga update. Ang nagasto na to, more or less, mga, ang kuha na to, 4.5. Amo lang i-post karong sunod adlaw. Kaya naman, nag-report na po ang bishop para makakita mo nga way piso nga nawa. Amen? Nya kita naman ninyo ang building, nya dako na kayo nag-improvement, lipay na kayo ko itandi sa previous na to dito sa Valencia. O kining maong lugar owned by the Diocese of Tagbilaran. Tumpakpakan ang Ginoo. O sa mga 18 family na ni-donate ani. Kaniya dako na kay kog kalipay jud no. Nilukso ang bata sa kong tiyan sa kalipay no. Praise the Lord. Amen. Natungod po na sa inyong contribution mo na na-realize nato dinhi. Ay mo kaguol bisag pila pa natong utang way problema. Dato ta. Amen. Ang problema kay ang kwarta na apa sa tong bulsa. Wala na yung problema na. Bitaw, ay makagulaan na. Niya pasalamat sa ko sa online na to, sa mga online supporters natin. Meron na tayong 25 seminarians po na tinutulungan yung ministry through online supporters. Para mga 10 years from now, marami na tayong pari. Yung mga pari doon sa Europe, wala na silang pari doon. Sa Amerika, wala na silang pari doon. Puro na mga matatanda. So itong mga pari na tinutulungan
natin, sa mga online supporters natin. Salamat ako dahil yung babayaran natin ngayon is 100,300 pesos. And then, humingi ako sa live ko, ang pumasok ngayon sa online natin is 112 plus 49,000 sa GCash. No? Makabayad ako sa mga seminaryan. Amen. At kapadala na din tayo sa mga evangelizers natin. Every week, magpadala tayo. So, tingnan nyo yung St. Michael Exorcism Center page, nandun po yung financial report natin. Kung may question kayo, pwede kayo makatanong. Pwede kayo mag-contact. Magpo-post din tayo sa mga contact person na handang sasagot sa inyong tawag. Amen? Daghan kayong salamat ug way sa payan. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasab kami. Ug ang Dios nga makagam sa tanan, manalangin kaninyo nga mahay ng anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ing kahalad ng Santos Kamisa, dadun nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagbanwa sa umang kinabuhi, sa pag-iguma nga atong gihatag. Ipaya ang mga masulong, atong upayo sa ilang kaguon. Sa guma ang tanan mapihusa, ubanwa sa dalang makikip, ang dalan alang sa kaluwasan, atong sumayo bisan umalisod, atong sumayo bisan umalisod. So magandang hapon sa ating lahat. So ngayon magbe-bless ako sa mga religious items ninyo. Unahin natin yung asin. Sana po ay nakinig kayo sa catechism natin. Dahil kung hindi kayo nakapakinig, pwede kayo balik sa sunod na araw. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dapat 7 a.m. nandito na po kayo for catechism po. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, umupo lang kayo. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge thee of evil with the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered thee, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou, with thine goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find a natural remedy for soul and body, and let everything which it touches and sprinkles, be freed from uncleanness, and assault from evil spirits, through Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. During exorcism natin, hindi natin malubos magnawaan na yung mga possess mapapaso sa holy and exorcised salt. Sa holy and exorcised water. Kahapon, ang daming nag-react kahapon. Iwan ko ngayon. Sana wala. Para madali tayo matapos. At then kayo na po ang magpatuloy sa pagsagawa ng deliverance sa bahay ninyo. Dahil bahay nyo yan. You can cast out the unclean spirits. And you can cast out the illness caused by unclean spirits. Natutuwa kayo? Hindi. Natutuwa? Totoo? Gamitin nyo yan, ha? At kung hindi man, kung ang sakit niyo ay natural, we need doctors. Salamat tayo, may clinic na tayo dito. Halad Clinic. Sa sunod na linggo, mag-duty na sila si Doc Hat, dalawang doktor.
Itong isang room, clinic na po yan, and then counseling din. Nandito sila, si Ate Doc, si Doc Halad, mag-asawa, no? Offer, no? Dr. Offer. Dr. Halad, no? So, itong isang room, 2 room dito, sunod na linggo, sunod siguro ng mga araw, so magagamit na natin ito. So, kung meron kayong karamdaman, pwede kayong magpa-check up dito sa, may clinic na tayo. Sunod, hospital, na St. May. Sinong nakaalam, no? Si Padre Pio may hospital na. Pagpunta namin sa lugar niya, St. Padre Pio Hospital, no? Sa bandang, andyan, may St. Michael Hospital. No? May doktor na tayo eh. Wala pa tayong hospital, clinic pa. So, kung may karamdaman kayo, pwede kayo magpa-check up, no? Salamat dahil kasama natin sila sa ministry din. Okay? So, sunod, ang tubig ninyo, paki-open yung takip. The blessing of water. Thou creature of God, water, I purge thee of evil. In the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let ransoms enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needy snares, by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will the enemy banish, so that you may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Kaunti lang. The Lord be with you. Let us pray. Author of an invincible strength, and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the differing enemy, who violently put down hostile influences, prostrate and fearsome will be seats they. Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a joyous witness. Wherever it is sprinkled in your name, may the vilest infection cease, venomous herb drive afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water. Sunod natin i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil, that it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledge, may it please you to guard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for inventing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visiting for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that you may never again suffer the sting of its serpent through Christ. So Lord, lahat ng olive oil niyo ay holy and exorcised oil. Paano niya gamitin? Gamitin? Mag-sign of the cross kayo sa mga senses ninyo. Yung anak ninyo is consecrate yung mga senses, at yung holy water sprinkle niyo sa inyong bahay or sa inyong kwarto. Ang salt ilagay sa four corners sa bahay ninyo. You cannot underestimate the power of the sacramentals of the church. The church is the one instituted the sacramentals, not Father Darwin. Amen? Sunod, yung general blessing ang kasunod, incense, candles, rosary, medals, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of
the saints, scapulars, cross, crucifix, rosaries, bell, all your sacramentals. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the pledge of your peace and people, and to whomever these religious items are used in the exercise of the ministry, and whenever it is kept, and clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga sacramentals ninyo ay holy and exorcised sacramentals. By the way, ang proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong din natin ng mga more than 30 ka mga scholars. So, while naka-avail kayo niyan, meron kayong natutulungan ng mga scholar na approve sa St. Michael Exorcism Scholarship Committee. No? Maraming salamat ha. At kung may, yung team natin, hindi na sila nagtatrabaho, kung may extra blessing kayo, pwede kayo mag-share any amount. At pwede din kayo magdala ng, kung nag-ani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1/4 na kilo na bigas. Pwede din magdala ng saging. Tatagap din kami ng lubid, na ang dulo ay kambing, kalabaw, dinosaur. Bitaw. Kung wala naman kayong pera, ipagdasal niyo po kami. Welcome naman kayo lahat dito. Dahil ito ay pamahari ng ating diocese, it is owned by all of us. Atin po ito. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? May exercise ako ngayon, na altar boy, ha? May na-exercise ako last Thursday, Madre. At ang pumasok, Madre. Uy. Nag-upgrade na yung mga demonyo, hindi lang yung mga ordinaryong tao. Pati na yung mga consecrated na tao. At alam nyo ba, 2 months ago, may ina-exercise ako na pare. Grabe na, ang daming demonyo sa katawan ng pare. Sa awa ng Diyos, na-liberate na yung pare. Amen? At alam nyo, nagbabasa na siya sa itong aklat. Nagbabasa na siya para makatulong daw siya. So, ako po ay natuwa at sabi ko sa kanya, mabuti na naharas ka. Kung hindi ka naharas, hindi ka mag-study. Sana maharas lahat para mag-study na. And then, kayong lahat, mga tatay, mga nanay, kung hindi nyo nadala yung pamilya nyo, pwede kayo balik, kumpletuhin nyo yung pamilya. Dahil, alam nyo, natanggap nyo ang hindi ma-imagine na grasya. Sacrament of Confession, Eucharist, the anointing of the sick. Mamaya, lalabas ako mamaya for anointing of the sick sa mga may sakit, and anointing of the senses sa mga walang sakit. Mamaya, mga alas 4, after ma-deliverance kayo lahat. Okay, lalabas ako mamaya for anointing of the sick and anointing of the sick. Anointing of the sick and anointing of the senses. Okay? And then mga nanay, mga tatay, kung may sakit sa mga mahal niyo sa buhay, family members niyo, gamitin niyo yung prayer of the church, yung deliverance prayer ka Father Sikia and Father Chad Ripperger. Makatulong po yun. Maraming mga karanasan at nakasave sila. Pumunta na sila sa, kagaya ng ina-exercise ko kahapon, pumunta na sila sa, dahil bigla lang mawala ng malay yung anak niya. So, possessed pala. No? And then, hindi makadeliverance yung nanay at tatay. Bakit? Hindi pa kasal sa pari. So, kung hindi mo maintindihan yung sarili mo, pwede ka mag-self-deliverance. I cast out the unclean spirits, the spirit of doubts, the spirit of anxiety, the spirit of depression, the spirit of loneliness, I cast out. And fill me with your faith, love, healing, with your presence. Nandun po sa prayer book ng simbahan. It is a Catholic handbook of deliverance prayer. Ano yon? Catholic handbook. Ating handbook po yon. Yan po ang pinopromote namin. Hindi yung sarili kong prayer. It is the prayer of the church. Bakit? It should be approved by the church. Bakit? Ang ina-approve ng simbahan ay approved sa langit. Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Amen? God is good! All the time! Nagrambol na yung tubag. No? Kumingon ko, God is good. Grabe! Balik ko naman. God is good! Kumingon ko, all the time? Simpre. All the time! Panghuli, may theme song tayo. Ito yung awitin natin.
I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. So let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Oh, hindi, balik ko ito kanina, no? Nasipyat mong go, no? 1, 2, 3, go. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Kailangan nung lipayon ta, because God is here. God is Emmanuel. God is with us. Amen. So ngayon, tatawagin yung mga pangalan nyo. And then kung may sisigaw dito sa loob, huwag kayong tatakbo. Mahabulin nila kayo, no? Maghabulan kayo sa labas. And then magsagawa lang kayo ng silent prayer para madali kami matapos dun sa loob. Amen? So Ate Mayet, tatawagan na kayo ni Ate Mayet.